Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, June 28. And the topic po natin for today is, may investment ka na ba? So, materialism. So, ang ating scripture for today po, or yung concept po pala ng materialism. So, materialism daw po is the belief that only physical matter exists, and that everything, including thoughts, emotion, and even the soul, can be explained by material causes. It denies the existence of anything spiritual or supernatural. This worldview stands in direct contrast to the Christian belief in a creator God, spiritual realities, and eternal life. So, ang ating scripture for the day po is Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Do not store up yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So, ano po ba ibig sabihin po nito? So, ibig sabihin po ng materialism is naniniwala ka po na lahat ng bagay, yung nakikita mo lang is yung totoo. Ibig sabihin yung soul, yung ating kaisipan, or yung reality or eternal life is hindi talaga siya sa'yo possible kasi nakatingin ka sa material na bagay or yung talagang tawag dito, basta yung material or mga living things. So, hindi ka po naniniwala sa Diyos dahil nga hindi mo siya nakikita, or marami kang hindi pa alam. Kaya ka naniniwala na walang Diyos, or materialistic ka. So, teaching natin for today is, materialism makes people become materialistic. So, ibig sabihin, hindi na sila nag-focus dito. Kung hindi sila naniniwala sa Diyos, ay hindi po sila mag-i-invest or gagawa po ng kabutihan, kasi alam nga po nila na walang Diyos, hindi totoo yung teachings nyo, kaya gagawin ko yung gusto ko, at kung ano yung gusto ko yung tama, kasi hindi sila naniniwala sa ating Panginoon, at hindi rin sila naniniwala sa absolute authority ng ating Panginoon, kung saan ating Panginoon ay just and loving God. So, sila mismo is ginagawa na nila kung ano yung gusto nilang gawin, at hindi na sila nag-i-invest. Gaya nga po nasabi ng ating Panginoon na invest ka sa langit, kasi doon ka mapupunta kapag talagang sinunod mo ko at inaccept mo ako truly as your Lord and Savior. So, wala talaga tayong dapat gawin dito kundi magpayaman sa kaharian po ng ating Panginoon. So, ano po ba yun? So, spread po natin yung gospel and obey our Lord, deepen our relationship to our Lord and Savior, para po mas mapalalim pa po at mas makasunod pa po tayo sa ating Panginoon, in order for us to be more of a blessing to others. Kasi gagawin po tayong instrumento ng ating Panginoon sa Kristo, para po makapag-bless pa po siya ng ibang tao. So, ang ating second teaching po is, the Bible affirms the spiritual realm, and Christians invest in the present life for eternity. Ibig sabihin, ito po yung tataniman natin, itong katawan natin. Kasi kung di po natin tataniman na magandang bagay o relationship sa ating Panginoon, hindi rin po tayo mapupunta sa maganda or sa heaven, kasi mapupunta po tayo sa hell. Kaya, of course, habang nandito pa po tayo, ay piliin na po natin kung sino po ba yung Diyos natin or pag-i-investan or ating pag-i-investan. Kasi kung hindi ka maniniwala sa ating Panginoon at hindi mo papalaguin yung relationship mo sa Kanya, of course, mapupunta ka sa hell, and hindi magandang investment yung para sa sarili mo. So, ayun lang po. Ako si Godfrey Quizon, and this is my devotion for the day, June 28.
Sana po ay marami kayo natutunan